Sextuplet, pinagtripan ng isang janitor sa eskwelahan nila. Hindi nila alam na ang ama pala nila ito at nakulong nga. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala, si Almira de Luna at 32 taong gulang. Isang guro sa preschool at isang single mom ng sextuplets. Hindi madali ang pinagdaanan ko. Dati akong bayarang babae. Pero isang gabi, may lalaking tumulong sa akin makaalis sa mundong yun. Akala ko noon ililigtas na rin ako sa lahat. Pero iniwan niya ako na may bitbit na malaking responsibilidad. Ang mga anak namin. Pagkalipas ng maraming taon, hindi ko inaasahan na magkikita kami ulit. At ang mas nakakagulat kasama ko pa siya sa isang paaralan. Nakasuot ang uniforme ng isang janitor. Sa mata ng mundo, isa siyang wanted na kriminal. Pero sa puso ko alam kong hindi siya masama. Dahil kung paano niya ako minsang iniligtas. Alam kong may dahilan kung bakit muling nag-cruise ang mga landas namin. Pinagmasdan ni Almira ang 6 na bata sa kani-kanilang ginagawa sa loob ng silid-aralan. Kahit magulo at maingay, sanay na nga siya sa ganitong eksena tuwing hapon. Isa-isa niyang sinulyapan ng mga anak na sextuplets. Si Lexie ang unang lumapit sa kanya. Bit-bit nito ang drawing book na puno ng makukulay na guhit. Nakasimangot ito habang hawak ang Crayola. Mama, hindi po maganda yung drawing ko. Reklamo nga nito kasabay ng pagbagsak ng balikat. Lumuhod si Almira at may hinahong inaplos ang ulo ng anak. Hindi kailangan maging perpekto, anak. Basta galing sa puso mo, maganda yan. Tumango si Lexie pero halatang hindi pa rin kontento. Pumihit ito pabalik sa mesa at muling nagkulay. Sa kabilang panig naman ng silid ay si Lucas na tahimik na binubuo nga ang mga bloke. Matipid itong ngumiti nang mahuli si Almira. Likas nga na tahimik si Lucas pero madalas na mas observant kesa sa iba. Ano yan? Spaceship? Tanong ni Almira nang makalapit. Tumango si Lucas. Oo mama, papunta po to sa Mars. Bahagya itong ngumiti at ipinagpatuloy ang ginagawa. Si Lia naman nasa may bintana at nagsusulat ng maliit na whiteboard. Nakakunot ang noon nito at parang laging may iniisip. Mama, ano pong spelling ng kumukulong tubig? Tawag nito nang hindi lumilingon. Pumili ka naman ng madali. Pabirong sagot ni Almira sabay lapit at bulunga ng tamang baybay. Tuwang-tuwa si Lia at agad na sinulat nga ito. Naghabulan naman sina Liam at Lance. Ako ay superhero! Sigaw nga ni Liam at tumatakbo pa ikot-ikot sa mesa. Hindi no, ako yun! Sabay tilinga at hinabol ang kapatid. Napahiling na nga lamang si Almira at mabilis na sumingit sa pagitan nila. Hoy, bawal tumakbo sa loob, baka madapa kayo. Pareho silang napahinto pero nagtawanan na parang walang nangyari. Umupo sila pareho sa carpet at biglang naglaro ng laro ang kotse. Si Laila naman tahimik lang sa sulok at pinagdudugtong ang mga beads para gawing bracelet. Maingat ang kilos nito at laging may bahagyang ngiti sa labi. Tinignan siya ni Almira at napangiti. Laila, para kanino yan? Tanong naman ni Almira. Para sa'yo to, mama. Sagot nga ni Laila. Sabay abot ng maliit na bracelet na gawa nga sa makulay na beads. Bahagyang naluha si Almira, pero agad niya itong pinigilan. Yumuko siya tinalikan ng anak sa noo. Salamat anak, ang ganda. Mabilis nga ang takbo ng 6 na bata sa playground na pare-parehong naghahabulan at nagtatawanan. Halos hindi na nga makasabay si Almira sa pagtanaw sa kanila. Pero kampante nga siyang nandoon lang sila sa labas ng bakuran. Tag, ikaw na! Sigaw ni Liam at kinakalbit nga si Lance na agad namang lumiko at nagtatakbong muli. Nabangga ni Lexie, ang isang lalaki na noon ay kakatapos lamang magwalis sa gilid ng pasilyo. Tumilapon ang hawak nga nitong dustpan at naglakalat nga
ang ilang tuyong dahon sa paligid. Napasigaw nga si Lexi, sabay hawak sa noon niya. Napatras si Joaquin Rivera, na ngayon nakasuot ng kupas na polo at may peking bigote. Napatigil ito at bahagyang nakakunot ang noo habang nakatitig sa batang bumangga sa kanya. Pasensya na po. Sabay-sabay na sabi nga ng bata na napansin nga ang pagbangga ng kapatid nila sa isang janitor. Napangiti na nga lamang si Joaquin. Ayos lang mga bata, matibay pa naman ang tuhod ko eh. Anya at pilit nga ang paos na tinig. Lumapit si Laila at pinanood ang pagbagsak ng mga dahon. Kayo na po ba talaga ang janitor dito? Ang tandaan niyo na po. Diretsong tanong niya. Napasinghap si Joaquin pero pinanatiling nakangiti. Matagal na akong nagtatrabaho dito, bata ka pa lang. Nagtatrabaho na ako. Sagot niya sabay dampot nga ng dustpan. Hala, zombie yata kayo eh. Sabat pa nga ni Lucas at tumakbo nga sa likod ng kapatid. Umikot si Lia sa paligid nga ni Joaquin habang inaaral ang itsura nito. Bakit parang piki po yung bigote niyo? Dahil sa tanong na yun bahagyang kumislot ang kaliwang kilay ni Joaquin. Bakit gusto mo bang hilain? Oo nga, hilain mo Ate Lia. Sigaw pa nga ni Lance habang papalapit sa janitor. Bago pa mahawakan ng bigote umatras na nga si Joaquin at itinaas ang walis. O bawal manakit ang janitor, bawal din hilain ang bigote, may penalty yan. Tumawa nga ang bata at nagiyakan. Wag po! Pinagmamasdan lang ni Almira ang eksena mula sa dikalayuan. Napataas ang kilay niya. Hindi niya mahalalang may matandang janitor na ganito dati sa eskwelahan. Mabilis siyang lumapit sa mga to. Mga anak, tigilan niyo na nga ang pangungulit kay Manong. May bahagyang awtoridad nga, nasambit niya. Nilingon siya ni Joaquin at nagtagpo ang kanilang mga mata. Saglit itong napako pero mabilis ding iniwas ng lalaki ang tingin at bahagyang yumuko. Naku, pasensya na po kayo Manong ha. Makukulit lang talaga tong mga to. Okay lang po ma'am, mas gusto ko nga pong may kausap kahit minsan nakakabuhay din ng dugo. Sagot naman ni Joaquin sabay ngumiti. Pero nanatili ang pag-iwas ng tingin. Hindi ito pinakawala ng tingin ni Almira. May kung anong kakaiba sa kilos ng matandang to. Familiar, pero hindi niya matukoy kung saan nga niya ito nakita. Ah, bago lang po ba kayo dito? Tanong ni Almira habang karga si Lia. Tulong-tulong ma'am, sa dami ng basura, kailangan ng dagdag na kamay. Sagot ni Joaquin sabay hawi nga sa noo, gamit ang likod ng kamay. Hindi na kumibo si Almira pero nanatili ang pagsusuri sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung anong meron sa matandang to pero may kutob siya. Hindi ito basta janitor lang. Samantala palihim na tinignan ni Joaquin ang 6 na bata habang papalayo si Almira. Kasama ang mga to. Dahan-dahan siyang ngumiti at sa ilalim ng peking bigote bahagyang umangat ang kilay niya. Hindi pwedeng dito pa ako mabuking. Bulong nga niya sa sarili sabay bali nga ng tingin sa pader ng eskwelahan. Sa likod ng lumang bodega malapit sa eskwelahan maingat na pumasok si Joaquin habang nakasuksok pa rin ang kanyang peking bigote sa bulsa ng jacket. Madilim ang loob at tanging liwanag mula sa maliit na bombilya ang nagbibigay ng ilaw sa mukha ng 2 lalaking naghihintay sa loob. Boss, ayos lang ba ang lagay mo? Agad na tanong nga ni Mando. Isa sa mga tauhan niyang matagal na ngang kasama sa ilalim ng anino. Tumango si Joaquin habang nakatayo sa gitna ng silid. Walang nakakahalata pero muntik na ako mabuking ng isa sa mga bata kanina. Yung 6 na makukulit? May nakita na ba silang kahinahinala? Singit nga na turo ng alali nga nito. Wala, bata pa yun pero yung nanay nila, yung guro, matalas ang tingin. Boss, may update kami. Ani ni Mando at tinabot nga ang maliit na tablet na may bukas na encrypted file. Sa ngayon wala nang kilos ang mga dating tauhan ng ama mo. Mukhang natigil ng paghahanap sa'yo lahat ng mata nila nakatuon sa bagong pinuno ng sindikato. Saglit na natahimik si Joaquin. Nakatitig nga siya sa screen habang pinapanood ang mga larawan at ulat. Mga pangalan, muka at transaksyong hindi kailanman ay naging kanya.
Sila pa rin ba ang nagpapakalat ng mali impormasyon tungkol sa akin? Oo, boss. Sagot nga ni Turo. Lahat ng kaso ng pangingikil, drug trafficking, money laundering ay nakapangalan sa'yo. Pero wala silang konkretong ebidensya. Ang problema dahil anak ka ni Don Javier Rivera, madali nilang ipapataw sa iyo ang lahat ng kasalanan. Napakuyom na nga lamang ng kamao si Joaquin. Matagal na siyang pawala, pero hanggang ngayon multo pa rin niya ang nagpapahirap sa akin. Umiiling-iling pa nga ng saad niya. Boss, kaya mo nga to ginagawa, di ba, para linisin ang pangalan mo? Umiling si Joaquin at mariing sinapo nga ang batok habang nagpakawala nga ng mabigat na buntong hininga. Hindi lang pangalan ko ang nililinis ko. Buhay ko mismo. Lahat ng ito, hindi ko pinili pero pinanindigan ko. Anong plano mo ngayon, boss? Tanong pa nga ni Mando. Mananatili ako sa eskwelahan. Doon ako makakagalaw ng mabuti. Nang malaya, habang sinusubaybayan natin ang tunay na may sala. Lalo na yung bagong boss ng sindikato. Gusto kong malaman kung sinong nagpapanggap. Nagkatinginan sina Mando at Turo. Alam nila kung gaano kaseryoso si Joaquin kapag ganito nga ang tono nito. Bantayan niyo rin yung guro. Sigurado akong mapapansin niyang may kakaiba sa akin. Dagdag pa nga ni Joaquin. Paano kung malaman niya ang totoo na pagkatao mo, boss? Tanong naman ni Mando. Saglit na natigilan si Joaquin bago muling sumagot. Wala siyang dapat ikatakot. Basta't hindi niya ako hihadlangan. Tumango na nga lamang si Mando at Turo. Mabilis nilang inayos ang gamit bago nga lumabas sa kanilang pinto ng bodega. Nang dumating nga si Joaquin kinabukasan, suot pa rin ang lumang uniform ng janitor at bitbit ang walis at dustpan. Sa kabila ng bigat ng iniisip ay hindi niya naiwasang mapangiti nang marinig ang matinis na tili ng mga bata mula sa playground. Si Kuya Janitor! Ayun na naman siya! Tara, bilis! Sigaw nga ni Liam at sabay-sabay na tumakbo ang anim nga papalapit kay Joaquin. Bago makayawas si Joaquin ay sabay-sabay nga siyang kinuyog ng mga cute na bata. Si Lance ay humawak nga sa laylayan ng kanyang polo. Si Lexi biglang tumalon sa likod niya. Habang si Laila naman, binubunot nga ang peking bigote sa bulsa ng kanyang jacket. Kuya Janitor, suot mo po to ulit! Sigaw nga ni Laila habang pilit na sinusuksok nga sa mukha niya ang bigote. Sandali lang, baka mapasama pa ang itsura ko niyan. Natatawang sabi na nga lamang ni Joaquin at nagkukunwaring umatras. Mas bagay po yung bigote. Ala, wag niyo siyang tantanan. Magkasunod na saad pa nila Lucas at Leah. Napabuntong hiningan si Joaquin ngunit hindi na nga rin nakapalag pa. Sa halip na itaboy nga ang mga bata, nilagay niya ang dustpan sa tabi at kumintat kay Lexi. Sige, game tayo. Pero may kondisyon. Ano po yun? Sabay-sabay na tanong ng anim. Kailangan yung manalo sa paligsahan kung sinong mabilis na kumilos. Kung sinong pinakaunang makabuo ng 4 na hugis gamit ang mga bato sa tabi ng sandbox. Siyang panalo. Ang matatalo, kakantahan ako. Tuwang-tuwa ang anim at agad nga na nagsitakbuhan patungo sa sandbox. Ang iba'y halos mag-dive na nga sa buhangin sa sobrang excited. Pinanood lang sila ni Joaquin at bahagyang napapailing. Ngunit may ngiti sa kanyang muka. Ilang taon na rin nga siyang hindi natawa ng ganito. Mama! Sumali po si Kuya Janitor sa laro namin! Sigaw nga ni Lance habang kumakaway kay Almira na bagong dating mula sa faculty room. Napakunot ang noo ni Almira ngunit agad din itong lumambot nang makita ang 6 na anak na masayang-masaya nga sa paligid nga ni Joaquin. Manong mukhang kayo pang naging babysitter ngayon ah. Biro nga ni Almira sa janitor. Mas mabait po silang kasama kaysa sa matatanda. Tugon naman ni Joaquin habang iniiwasan ng buhangin na tinatapon ni Liam sa kanya. Basta po hindi kayo naabala ah, sabi naman ni Almira. Umiling si Joaquin. Walang abala kung ganito kasayang trabaho at kung ganito ka-cute yung mga kasama ko. Sa loob ng maliit na silid na panlinisan sa gilid nga ng eskwelahan, nakatayo si Joaquin habang hawak ang cellphone na nakapatong sa isang kahon. Nagpa-flash nga
Sa screen ng video call mula kay Mando, nakasalukuyang nasa loob ng sasakyan. Nakaparada nga, sa malayo. Boss, may nalaman na kami tungkol sa guro. Simulang sabi nga ni Mando habang sinusulyapan ang papel na hawak. Ang pangalan niya Almira de Luna. Tumango si Joaquin habang pinupunasan ng pawis ng batok. At matagal na siyang nawawala sa radar. May record siya dati, isang minor na huli sa club sa Pasay. Inilista bilang hostess pero mas kilala sa ilalim ng alias na Mira. Pagkatapos na nawala siya. May chismis na tinulungan siyang itago ng isang dating customer pero walang malinaw na ebidensya. Saglit na natahimik si Joaquin. Pinagmamasdan niya sa labas mula sa bintanang may alikabok habang pinoproseso ang narinig. Sigurado ka bang siya yun? Tanong nga ni Joaquin. Wala nang iba. Pareho ng birth date, pangalan ng ina at ilang fingerprint record. Sagot naman ng kanyang tauhan. Hindi kaagad nang kapagsalita si Joaquin sa dami ng muka. Sa kanyang nakaraan hindi na nga niya matukoy pa kung saan eksaktong bahagi ng kanyang buhay lumitaw si Almira. Salamat. Mahinang sabi ni Joaquin bago pinatay ang tawag. Ilang minuto pa lang ang lumilipas ay may kumatok nga sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Almira, may dala nga itong plastic na may lamang 2 balot ng pagkain. Nakita ko po kasi kayo kanina na walang baon. May sobrang ulam pa si Laila nilaga. Bahagyang napangiti si Joaquin pero hindi kaagad kinuha ang pagkain. Sa halip pinanood nga niya itong ilapag sa lamisita. Salamat. Mahinang tugon niya. Maingat ito sa galaw at ang bawat salita nito may bigat ng karanasang pilit tinatago sa maayos nga na bihis at mahinhing tinig. May gusto po ba kayong idagdag? Kanin pa. Tanong nga ni Almira na tila hindi mapakali sa katahimikan. Umiling si Joaquin. Sabay sabing, hindi na. Ayos na to, bihira akong bigyan ng pagkain ng ganito. Kabusila kang loob. Bahagyang namula si Almira. At pinili na nga lamang ngumiti. Wala po yun. Baka kasi hindi pa kayo kumakain simula umaga. Sa kaibuturan nga ng kanyang alaala ay may gumuhit nga na luma, ngunit malabong imahe sa isipan ni Joaquin. Ngunit agad ding nawala ang alaala. Masiglang nagtatakbuhan ng sextuplets sa loob nga ng silid-aralan matapos ang klase. Nagunahan sa pagbuo ng mga puzzles, nagsisigawan at nagtutuksuhan habang si Almira ay nag-aayos ng mga gamit sa mesa. Mama, tignan mo si Lance po, mali na naman po yung hugis. Hindi si Liam ang nangopya sa gawa ko eh. Laila, saluhin mo ako. Sad pa nga nila Lexi, Lance at Liam. Mga anak, dahan-dahan lang. Baka may masaktan na naman. Saway nga ni Almira, ngunit hindi maikakailang may ngiti sa kanyang mga labi. Sanay na nga siya sa ganitong eksena. At sa kabila ng pagod aliw na aliw nga siya sa ingay ng kanyang mga anak. Habang nagpapatuloy ang kulitan, biglang bumukas ang pinto ng faculty room. Lumapit si Ma'am Christy na may hawak na cellphone at tila balisa ang muka. Almira, tignan mo to. Mahinang tawag nga nito. Lumapit si Almira, iniwan sandali ang mga anak at tinanggap ang cellphone. Nakabukas ang balita sa isang kilalang news app. Joaquin Rivera, bilyonaryo at anak ng kilalang drug lord. Muling naspatan sa Maynila. Wanted pa rin sa batas. Iniuugnay sa malawakang money laundering at itinakbong yaman ng pamilya Rivera. Mag-ingat sa lalaking to, maaaring magtatago gamit ang iba't ibang anyo. Napalunok na nga lamang si Almira. Unti-unting bumigat ang dibdib niya habang nakatitig sa litrato. Isang larawang familiar. Ang matalim na mata, ang hubog ng panga at ang bahagyang pilat sa gilid ng labi. Hindi siya maaaring magkamali itong lalaking minsan niyang minahal. Ang lalaking tumulong sa kanyang makaalis sa impyerno ng club at ang ama ng 6 niyang anak. Si Joaquin. Mahina ang bulong ni Almira. Kilala mo siya? Tanong nga ng Ma'am Christine, bahagyang nag-aalalang sinipan ang reaksyon ng babae. Ngunit, umiling sa Almira. Hindi.
Hindi ko lang inakala na ganyan palang itsura niya ngayon. Tila binugbog ng damdamin si Almira. Hindi niya kailanman inisip na muling lilitaw sa buhay niya ang lalaki. Lalong hindi niya naisip na posibleng nasa paligid lang ito. Mag-isang nakaupo si Joaquin sa ilalim ng puno. Hawak niya ang baon na iniabot sa kanya ni Almira kanina. Hindi niya agad binuksan ito. Ang isip niya'y lumilipad pabalik sa mga panahong matagal na niyang nilimot. Nang muling pumasok sa isip niya ang mukha ni Almira, biglang may gumuhit na malinaw sa alaala niya. Si Mira, ang babaeng minsang humingi sa kanya ng tulong. Ang babaeng huli niyang nakita sa labas ng isang club. Napangiti si Joaquin. Siya pala yun. Mahina niyang bulong habang tinitignan nga ang pagkain. Hindi niya akalaing makikita pa nga niya ito. Mas lalong hindi niya inaasahan na guro na nga ito ngayon. At may 6 na kaagad na makukulit na anak. 6tuplets pa. Halos hindi nga siya makapaniwala. Napatingin siya sa playground kung saan masaya nga na naglalaro ang mga bata. Napakunot ang noo ni Joaquin. Sino kaya nga man ang mga to? Bulong nga niya sa sarili. Hindi nga niya napigilang magtanong sa isa sa mga guro. Kinahapunan ng sabay nga silang nag-aayos ng upuan sa multi-purpose room. Ma'am, si Almira may asawa na ba? Tanong niya kunway kaswal lamang. Wala, single mom siya. Hindi pa nag-aasawa. Bahagyang napatigil si Joaquin. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa mga oras na yun. Single mom? Tanong nga niya muli na parang gusto nga niyang makasigurado. Tumango naman ang guro. Oo, mag-isa nga niyang pinalaki yung 6 eh. Ang sipag nga nun eh. Nagtuturo pa tapos inaalagaan lahat. Wala kaming narinig na reklamo. At wala din kaming narinig ng tungkol sa ama. Parang may kung anong tumusok nga sa dibdib ni Joaquin. Napatingin siya muli sa labas kung saan naglalaro pa rin ang mga bata. Tahimik na naglalakad si Joaquin papunta sa likuran na bahagi ng eskwelahan matapos ng klase. Bit-bit niya ang sirasirang dustpan at walis at tuloy sa kanyang pagpapanggap bilang janitor. Subalit, hindi mapakali ang kanyang dibdib. Kanina pa nanginginig ang kamay niya. Pumasok siya sa maliit na storage room at agad kinuha ang cellphone na itinago nga niya sa ilalim ng kahon. May ilang mensaheng hindi pa nga niya nababasa mula kay Mando. Boss, urgent. Check mo yung balita. Mabilis niyang binuksan ng app ng balita at doon nanlaki ang kanyang mga mata sa headline. Exclusive. Joaquin Rivera, bilyonaryong wanted, pinaniniwala ang may anak na itinatago sa publiko. Napaupo si Joaquin sa bangko. Mabigat ang kanyang dibdib. Boss, nakita mo na ba? Anak? Mahina nga niyang sabi. Agad nga siyang tumawag kay Mando. Bungad nga sa kanya ito, kaya gulat na gulat nga siya. Oo, pero imposible. Wala naman akong anak ah. Alam mo yan, wala akong naging seryosong karelasyon noon. Lalo na't hindi ako nagkaroon ng anak. Hindi natin alam kung saan nanggaling ang impormasyon. Pero tiyak, may gustong manggulo. Lalo na ngayong hinahanap ka. Kung totoo man na may anak ka. Kahit hindi, gagamitin nila yan para lalo kang mapahamak. Napakuyom ng kamao si Joaquin. Hindi niya alam kung galit ba o gulat nga ang nangingibabaw sa kanya. Hindi ako pwedeng mahuli. Dahil lang sa kasinungalingan. Kailangan malaman ko kung sinong nagpakalat niyan. Tumango si Mando sa kabilang linya at narinig pa nga ang ingay ng sasakyan na minamaneho nito. Hahanap kami ng lead. May posibilidad na may nakakakilala sa'yo o sadyang gusto kong sirain. Matapos lang ng klase at bitbit nga ni Almira ang mga plastic na may lamang school supplies nang mapadaan nga siya sa maliit na karinderyang malapit sa terminal. Uy, hindi ba't si Mira yun? Saad nga ng isang familiar na tinig mula sa likuran. Napatigil si Almira. Dahan-dahan nga siyang lumipong 3 sa mga dating kasamahan sa club na sina Rona, Dulce at Mayet. Nakamakeup pa nga rin ng mga to
Naka-mini skirt at sleeveless at mukhang galing pa sa trabaho. Aba, ang sosyal mo na ngayon na. Guro ka na raw sabi ng iba? Ani pa nga ni Rona. Ano naman? Guro nga pero hindi naman magbabago ang pinanggalingan. Dagdag pa nga ni Dulce at nilapit nga ang sarili kay Almira. Hindi kumibo si Almira, kaagad. Hindi ko ikinakahiya kung saan ako nanggaling. Pero hindi ibig sabihin nun na nananatili akong pareho sa inyo. Mahinahon nga niyang sagot pero palaban. Napakunot ang noon ni Mayet sa katumingin nga ng may halong pang-uuyam sa kanyang mga mata. Ang tapang mo pa rin talaga, Almira. Pero sa huli babae ka pa rin tulad namin. Padisente ka pa pero pare-pareho lang naman tayong lahat. Hindi sumagot si Almira. Tinalikuran na nga lamang niyang mga to at nagpatuloy na nga sa paglalakad. Ngunit isang grupo ng mga lalaki sa karinderya ang biglang napatingin at nagsimulang magbiro. Oto, layos yan ah. Yung guro na may 6 na anak, di ba? Isa pa ang sumabat nang may mas malakas na nga na boses. Tignan mo nga naman, nagpalit lang ng trabaho pero parehong katawan pa rin ang puhunan. Biglang huminto si Almira. Marinyang kinuyang hawak na plastik at nanginginig nga ang kanyang kamay. Magsalita kayo ng may respeto ah. Madiin na wika niya. Guro man ako hindi. Wala kayong karapatan na bastusin ako. Hindi ako bagay na basta na nga lamang niyuyurakan dahil lang sa nakaraan ko. Matapang na saad nga nito. Tumawang isa sa mga lalaki't lumapit. Di pakita mo na lang ulit kung anong meron ka. Baka sakaling makadiscount kami. Nang biglang sumulpot si Joaquin, mula sa gilid at malakas nga ang kanyang yapak at walang pasintabi niyang itinulak palayo, ang lalaking lumapit kay Almira. Lumayo ka. Isa pa't babagsak ka sa semento. Malamig nga ang boses niya pero mariin. Napaurong na nga lamang lalaki at nagulat nga sa biglaang pagdating ni Joaquin. Sino ka ba? Isa ka pa, janitor ka lang ah. Ngunit bago pa nga ito makalapit ulit, mabilis na hinawakan ni Joaquin ang braso nito. Hinigpitan ng kapit sapat nga para maramdaman ang lakas na hindi angkop sa itsura niya. Hindi ako pumapatol sa may hina ang ulo. Pero kapag bastos ka sa babaeng marunong lumaban para sa dangal niya, ako mismo ang didisiplina sa'yo. Napansin ng iba na may kakaiba nga sa tindig ng lalaking to. Hindi basta janitor ang kilos at mata ni Joaquin. Napatras ang grupo ng mga lalaki at isa-isa nga silang nagsialisan. Salamat. Mahinang sabi na nga lamang ni Almira. Hindi siya tinignan kagad ni Joaquin. Tumitig lang ito sa mga kakaalis na mga lalaki bago muling humarap sa kanya. Hindi mo na kailangan ipaliwanag ang nakaraan mo. Ang importante, yung kung sino ka ngayon. May paparating na patrol car mula sa kanto. Sa unay hindi nga ito napansin ni Joaquin. Ngunit nang mapansin niyang pababa na nga ang isang pulis na may hawak na litrato, agad siyang kinabahan. Joaquin Rivera, huling naispatan sa area ng Sampaloc. Maging mapagmasid. Narinig nga niyang sabi mula sa radyo ng pulis kahit pamalayo pa nga ito. Hindi na nga siya nagdalawang isip pa, hinawakan niya kaagad ang braso ni Almira at marahas nga niya itong hinila palayo mula sa karinderya. Hoy, sandali lang. Saan mo ko dadalhin? Gulat na tanong naman ni Almira at marahas nga na pumalag. Sumunod ka na lang. Mahinang sagot na nga lamang ni Joaquin. Nagmamadali silang pumasok sa masikip na eskinita. Sa pagitan ng dalawang gusali at lumilipas ang mga segundo at tumitibok ng mabilis ang puso ni Joaquin. Habang papalayo sila sa mata ng publiko, lalong dumarami ang tanong sa isip ni Almira. Bakit tayo nagtatago? Mga pulis lang yun hindi naman sila nanguhuli ng janitor, di ba? Tsaka wala naman tayong kasalanan. Hindi kaagad sumagot si Joaquin. Ngunit sa isang maling hakbang, nadulas siya sa basang bahagi ng semento at nabitawan niya si Almira. At sa pagbagsak niya ay nahila nga rin nito ang pekeng bigote at sumabit sa siko nga ang suot niyang itim na bonnet na kanina'y itinago nga sa ilalim ng sombrero. Nakita ni Almira ang tunay na mukha ni Joaquin. Joaquin? Halos pabulong ang pangalan,
mula sa kanyang labi. Napatigil si Joaquin, hindi nga siya makagalaw at tila natigilan nga din sa pwesto. Hindi, ikaw ba yung... Nanginginig nga ang tinig ni Almira. Almira, pasensya na. Hindi ko sinadya. Hindi pa ito ang tamang oras. Mahinang sagot nga ni Joaquin. Umurong si Almira ng isang hakbang habang nangingilid ang luha. Ikaw yung nagligtas sa akin? Isinara ni Almira ang gate. Nang maliit nga nilang bakuran. Bahagyang lumingon-lingon nga si Joaquin habang hawak pa rin ang sombrero at bigote ng kanyang nahulog kanina. Basang-basa nga ang likod ng polo niyang janitor dahil sa nangyari kanina. Dito ka na muna. Mahinang sabi ni Almira at sinara nga ang pinto ng bahay. Baka matuntun ka pa nun sa labas. Nag-aalangan nga si Joaquin, huminto nga siya. Sa may pasilyo, patan nga siyang pumasok sa loob ng bahay ni Almira. Pero wala nga siyang ibang mapuntahan. Sumalubong kaagad ang 6 na bata. May hawak na laruan si Lucas habang si Lexie naman ay may dalang papel na may guhit. Mama! Kanina ka pa po namin hinihintay! Sigaw nga ni Liam at yumakap sa bewang ng ina. Napahinto ang mga bata nang mapansin ni Joaquin. Sa likod nga. Uy, si Kuya Janitor! Bakit po siya nandito, Mama? Sad nga ng mga bata. Napalunok si Almira, hindi niya alam kung ano isasagot. Mabilis siyang ngumiti, kahit halatang pilit ito. Nasugatan siya kanina habang nalilinis yung likod ng eskwelahan. Nawa nga ako kaya dinala ko muna rito para makapagpahinga. Wala naman siyang ibang pupuntahan. Totoo po yan, kuya. Kamusta na po kayo? Tanong nga ni Lance at lumapit kay Joaquin. Totoo yun. Mabait ang mama niyo. Tinulungan ako. Wow! Dito ka na po tumira, kuya. Wala naman po kaming madalas na bisita Pwede ka po dito. Sad pa nga nila. Nagkatinginan sina Almira at Joaquin. Napakamot na nga lamang ng batok ito. Sandali lang to, huwag kayong mag-alala. Sabi ni Joaquin bagamat may halong pag-aalinlangan sa tinig. Gutom ka na po ba, kuya? Tanong nga ni Lexie habang hilang ang laylayan ng uniforme ni Joaquin. Napangiti ang lalaki at saglit na nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Medyo lang. Tara po, may adobo pa! Sigaw nga ni Laila. Sabay takbo nga papunta sa kusina. Madaling araw. Tahimik pa ang buong bahay at mahimbing ang tulog ng mga bata. Walang kaabog-abog na sumulpot ang mga pulis sa harap ng bahay nila. May nakakita pala kay Joaquin habang binabagtas nila ang eskinita papunta sa bahay. Isang kapitbahay na madaldal at laging nakaabang sa mga balita. Hindi ito nagdalawang isip tumawag sa pulisya. Nasa sala si Joaquin nang sa pilitang isinama ng mga pulis. Hindi na siya pumalag. Tahimik lang itong tumingin kay Almira at bahagyang tumango. Hindi siya lumaban. Matagal na naming hinahanap yan. Banggit nga ng isang pulis. Wala ring nagawa si Almira. Niyakap lang niya ang mga anak na nagising nga sa commotion. Sabay sabing may emergency lang si Kuya Janitor. Ngayon nasa balita na nga ang lahat. Buong social media punong-puno ng headlines. Joaquin na isang wanted bilyonaryo na huli na nga si isang barong-barong sa Manila. May connection si isang single mother at 6 na bata. Napapikit si Almira habang binabasa ang artikulo sa cellphone. Nanginginig ang kamay niya. Gusto niyang itama ang mga mali sa balita. Gusto niyang sabihin ang totoo. Pero ang isa pang katotohanan ang pumipigil sa kanya. Kapag nalaman ng buong mundo ang koneksyon ng mga ito kay Joaquin, baka madamay sila. Baka layuan sila ng mga tao. Baka kwestiyonin ang pagiging guru niya at ang pagiging ina niya. Hindi ko sila kayang isugal. Mahinang bulungan niya. Nasa presinto na ngayon si Joaquin. Tinanggihan niya ang anumang abogado mula sa gobyerno. Sa halip, sinabi niyang may sarili siyang abogado. Haharap siya sa hearing sa loob ng 1 linggo. Tumawag ang tauhan ni Joaquin kay Almira kanina. Humihingi ng tulong. Ma'am,
Gusto po sana ni boss na makausap kayo bago ang hearing. Kayo lang po ang pinagkakatiwalaan niya. Mataas ang tensyon sa loob ng courtroom. Tahimik ang lahat habang isa-isang iniharap ang mga ebidensya laban kay Joaquin Rivera. Nakaupo siya sa loob ng depensa, suot ang simpleng polo at bagamat malinis na ang itsura, halata pa rin ang pagod sa kanyang mga mata. Sa unang bahagi ng paglilitis, tila talo na si Joaquin. Tulad ng inaasahan, iprinisinta ng prosekusyon ang lahat ng dokumento, bank records, lumang video, testimonya ng mga dating tauhan ng yumaong Don Fausto Rivera, ama ni Joaquin. Ang akusado, nagtago ng limpak-limpak na salapi mula sa iligal na operasyon ng kanyang ama. Maring sabi ng abogado ng prosekusyon at siya ang huling naiwan upang makinabang sa lahat ng yun. Tahimik lang si Joaquin habang pinapakinggan ang bawat salita. Ngunit sa kabila ng bigat ng mga akusasyon, hindi siya kumurap. Alam niya, ito na ang huling laban. Hanggang sa tumayo ang abogado niya at humarap sa korte. Your Honor, nais po naming iharap ang isang bagong ebidensya. Ang orihinal po na testamento ni Don Faustino Rivera. Wika nga nito. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng silid. Kahit ang hukom ay bahagyang napakunot ang noo. Ipinakita ng abogado ang dokumento na hindi ang pinanghahawakang bersyon ng prosekusyon kundi ang orihinal na testamento na nakuha mula sa tagong vault sa lumang bahay ng mga Rivera. Laman ng dokumentong iyon ang pag-amin ni Don Fausto sa lahat ng kanyang ilegal na aktibidad, lahat ng operasyon, lahat ng transaksyon, at lahat ng kasalanan ay isinulat niya at malinaw rin na isinasaad sa testamento na hindi kasali si Joaquin sa mga gawain niyang iyon. Nais naming ipaalala sa hukuman na si Joaquin Rivera ay lumaya sa tahanan ng kanyang ama mahigit 10 taon nang nakalipas at hindi kailanman naging bahagi ng operasyon. May ebidensya kaming nagpapatunay na siya ay nasa ibang bansa nang magsimula ang mga kasong to. Tumayo rin ang isang dating tauhan ni Don Faustino at iniharap nga sa witness stand. Hindi po si Joaquin ang kasabwat. Sa totoo lang, siya lang ang anak ng Don na tumutol sa lahat. Siya ang unang umalis, siya ang muntik nang ipapatay ng sarili niyang ama dahil nga sa pagtutol niya sa masamang gawain. Pahayag pa nga nito, nagkaroon ng katahimikan. Maging ang prosekusyon ay walang maipresentang panibagong ebidensya. Mula sa lahat ng kasong isinampa kay Joaquin ay isa-isang tinanggal ang lahat ng iyon. Matapos ang ilang sandali, muling tumayo ang hukom at nagpahayag ng hatol. Sa mga ebidensyang pinakita at testimonya ng mga saksi, ang akusado na si Joaquin Rivera ay walang sapat na kinalaman o partisipasyon sa mga iligal na gawain ng kanyang yumaong ama. Lahat ng kaso ay binabasura. Siya ay malaya na. Hindi agad nakagalaw si Joaquin. Tila hindi pa rin niya matanggap ang biglaang pagbabago ng kapalaran. Matagal siyang naghintay sa araw na ito, pero ngayon lang niya ito tunay na naranasan. Unti-unting tumayo si Almira mula sa kinauupuan niya sa likod ng courtroom. Bahagya siyang ngumiti. At sa unang pagkakataon, nagtagpo muli ang mga mata nila ni Joaquin. Tahimik na naupo si Almira at Joaquin sa lumang bench sa ilalim ng puno sa tapat ng bahay. Katatapos lamang ng hapunan at nasa loob ang mga bata at nanonood ng cartoons. Joaquin, tumingin sa kanyang lalaki. Bakit? Alam mo na siguro, di ba? O baka nararamdaman mo na rin? Nagkunwaring nagtataka si Joaquin. Tungkol saan? Saglit siyang tumitig kay Almira, tapos muling ibinaling ang tingin sa ilaw mula sa bahay. Ang sextuplets. Sila ang mga anak mo. Biglang natahimik nga si Joaquin. Halos hindi gumalaw ang mukha niya pero makikita sa mga mata niya ang unti-unting paglalim ng pag-unawa. Alam ko, ramdam ko, kahit nung una ko pa lang silang nakita. Pero hindi ako sigurado at ayokong umasa. Napatitig nga si Amira sa lalaki. Bakit hindi ka nagtanong? Ngumiti si Joaquin ng mapait.
Dahil hindi ako sigurado kung may karapatan pa ako. Hindi ko alam kung matatanggap mo pa ako. At isa pa, maraming kasalanang dala ang apelyido ko. Hindi ko gustong madamay sila. Kayo. Napayo ko si Almira. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ko kaagad sinabi. Natakot din ako. Ayokong kunin sila ng iba. Ayokong malaman ng buong mundo na ikaw ang ama nila. Ayokong matulad sila sa mga taong kinasangkutan ng pamilya mo noon. Pero salamat, Almira. Hindi mo hinayaan na madamay sila. Hindi mo sila inabuso. Lahat ng hindi kayang ibigay ng isang tulad ko binigay mo. At pinalaki mo sila ng maayos. Hindi mo na kailangan magpasalamat. Buhay ko din sila. Gusto ko maging masaya sila at mabuting bata. Yun ang importante. Nasa sala nga ang 6 na bata at nakaupo nga sa carpet habang nagkukulitan at nanunood ng cartoons. Lumapit naman sina Almira at Joaquin. Mga anak, may gusto sanang sabihin sa'yo si Kuya Joaquin nyo. Sabay-sabay na lumingon nga ang sextuplets. Si Lexie ang unang nagsalita. Bakit po si Kuya Janitor po kasama niyo, Mama? May sira po ba yung gripo? Napakamot na nga lamang ng batok si Joaquin. Hindi, wala nang sira pero may mas mahalaga akong sasabihin. Ano po yun? Tanong nga ni Lucas habang hawak ang laruang kotse. Umupo si Joaquin sa harap nila, tapos malalim ang hininga bago nagsalita. Mga bata, ako ang tatay nyo. Sabay-sabay na nagkatinginan ng 6. Ha? Ako ang daddy nyo. Ulit nga ni Joaquin sabay turo nga sa sarili. Tumayo si Laila. Imposible po, matagal na po kayong janitor. Paano po kayo naging tatay po namin? Oo nga po. Hindi naman po kayo marunong magluto eh. Yung tatay po siguro namin superhero o chef. Pwede rin astronaut. Sunod-sunod nga, nasaad pa nga ng 3 bata. Hala, baka nagpapanggap lang siya. Baka gusto lang niya ng tsokolate natin. Wala nga lamang si Joaquin. Sabay upo ng maayos. Teka lang, totoo to. Tanungin niyo ang mama niyo. Totoo yung sinabi niya. Si Joaquin, si Kuya Janitor ang tunay niyong ama. Natigilan nga ang mga bata. Sabay-sabay silang bumaling kay Joaquin. Bakit po kayo naka-disguise? Tanong nga ni Lexie. Kasi may tinatakbuhan akong problema noon pero ayos na ngayon. Wala na akong itinatago pa. Kung totoo pong tatay namin kayo, ano pang favorite kulay po ni Laila? Pink? Hulang sagot nga ni Joaquin. Tama po kayo pero susubukan pa rin po namin kayo. Kung tatay ka nga po namin, kaya mo ba kaming buhatin ng sabay-sabay? Sad pa nga nila. Siyempre naman. Sabay yakap nga sa kanila. Kahit pa-6 pa kayo. Yay! Sabay-sabay na sigaw nga ng lahat. Pwede ka na po naming tawaging Daddy Janitor. Mas okay yung Daddy Super Janitor. Hindi man agad naniwala ang mga bata. Pero sa puso nila, ramdam na nila ang koneksyon. Maagang dumating si Almira sa preschool. May dala siyang papel at ilang krayola para sa klase. Pagpasok pa lang niya sa gate, ay agad siyang binati ng mga bata. Teacher Mira, good morning po. Sabay-sabay na bati nga ng mga estudyante. Ngumiti si Almira at bahagyang yumuko. Good morning mga bata, pasok na tayo sa loob. Ilang sandali pa dumating na nga si Joaquin. Hindi na nga siya nakadisguise. Malinis ang gupit niya at maaliwalas na ang muka. Pumunta siya roon para ihatid nga ang sextuplets na masayang tumatakbo sa likuran niya. Daddy, bilisan mo! Sigaw nga ni Liam habang hinahabol si Lexie. Agad silang napansin ng mga magulang na naghahatid din ng anak. Napahinto ang ilan. Siya yun, diba? Bulungan ng isang ina sa katabi. Oo, yung bilyonaryong hinuli dati, akala ko wanted siya. Narinig nga ito ni Joaquin pero hindi nga siya nagpakita ng inis. Lumapit siya kay Almira, bitbit ang lunchbox ng mga bata. Sigurado ka ba ngayos lang ako dito? Tanong nga niya ng medyo mahinang boses. Ngumiti si Almira. Oo naman, wala ka namang kaso eh. Wala na silang dahilan para husgahan ka pa. Nang makapasok sa classroom si Almira, ay saglit siyang lumingon kay Joaquin.
Nakatayo ito sa may pinto at pinagmamasdan ng mga anak nilang masayang nakaupo sa harap ng blackboard. Masaya ang biyahe ng buong pamilya papunta sa malaking estate ni Joaquin. Nasa likod ng sasakyan ng sextuplets habang nagkukulitan, nagtatawanan at pinagmamasdan ang bawat dinadaanan. Ang laki ng gate! Sigaw nga ni Lexley at halos dumikit nga ang mukha ng bintana. May fountain! May fountain! Dagdag pa nga ni Lucas, sabay turo nga sa labas. Pagbaba nga nila sa harap ng mansyon, sinalubong nga sila ng mga tauhan ni Joaquin. Naka-uniforme ang mga to pero ngiti-ngiti. Sir Joaquin, welcome back po. Ito na po ba ang mga apo sa gulo? Hindi po kami magulo. Makukulit lang po. Pasok kayo. May inihanda kaming pagkain sa garden. Kaya na nga lamang ni Joaquin. Napansin ni Almira na magiliw ang lahat ng tauhan ni Joaquin sa mga bata. Ang mga hardinero ay tinuturuan sina Lance at Liam magdilig ng halaman, habang sina Lexi at Leah ay pinayagang gumuhit sa sidewalk gamit ang chalk. Ma'am, hindi po ba kayo kinakabahan na baka magkalat ang mga bata? Tanong nga ng isang maid. Ngumiti lang si Almira. Hindi po sila magkakalat pero hindi ko po. May papangakong walang masisira. Biglang may sigaw nga mula sa pool area. Talon na! Sigaw nga ni Lucas. Sabay lundag nga sa kiddie pool na kasapatos pa. Lucas! Sigaw ni Almira pero natawa na lang nang makita itong tumatawa habang lumulutang. Nagkatinginan sina Joaquin at Almira habang abala ang mga bata sa paghahanap ng mga palaka sa tabi ng pond. Naglakad-lakad si Joaquin sa paligid ng hardin. Napapansin niyang panay ang sulyap sa kanya ng ilang tauhan. Sir, sabay lapit nga ng matandang katiwala. Pasensya na po pero matagal ko na pong gustong itanong. Ano yun, Mang Ed? Tanong nga ni Joaquin at bahagyang nagtaas ng kilay. Si Ma'am Almira po ba? Nililigawan niyo na? Napahinto si Joaquin. Ha? Hindi magkaibigan lang kami. Sayang naman po. Si Ma'am Almira po, wife material, mabait, masipag, matapang pa. Kung ako lang po, niligawan ko na nga siya kung lalaki ako eh. Tumawa nga si Joaquin pero biglang napakamot ng batok. Mukhang nahiya. Matagal ko na siyang kilala pero, Sir, kung hahayaan niyo po siyang kunin ng iba, kayo rin pong magsisisi. Sabot pa nga ng isa sa mga tauhan. Tumango nga si Mang Ed. Tsaka tignan niyo po kung paano kayo tignan ni Mamo. Kapag naglalaro kayo ng mga bata, iba sir, may lambing. Hindi agad nakasagot si Joaquin. Pero parang may humaplos sa puso niya. Totoo nga na sa tuwing magkasama sila ni Almira, may kakaibang saya siyang nadarama. Samantala, sa loob ng mansion ay pinapahinga ni Almira ang kanyang mga paa. Lumapit ang isang katulong at isang basong juice. Ma'am, inumin niyo lang po muna to. Salamat. Sagot niya sabay kuha nga ng baso. Ma'am, tanong ko lang po. Kayo na po ba si ni Sir Joaquin? Nalaglag ni Almira ang straw dahil sa pagkabigla. Ha? Hindi Walang kaming ganun. Ewan ko po mama, pero parang bagay po kayo eh. Ang sweet niyo po sa isa't isa. Baka po kayong hinihintay ni Sir. Grabe kayo. Wala akong balak pumasok sa relasyon ngayon. Kung siya po ang pumasok sa puso niyo, hahayaan niyo po ba? Hindi nakasagot si Almira. Namula lang siya at tumalikod. Nang dumaan si Joaquin ay sabay silang nagkatinginan. Pareho silang ngumiti at sabay nag-iwas rin ng tingin. Hi. Sabay nga nilang bati at halos sabay nga rin na natawa. Gusto mo bang? Sabay nilang tanong tapos pareho ulit na natahimik. Ladies first. Sabi nga ni Joaquin, medyo nihilang nga ang tono. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa lahat. Sagot ni Almira. Tumango si Joaquin. Ako rin gusto ko lang sabihin ng swerte ko na ikaw ang nanay ng mga anak ko. Inaayos nga nilang dalawang setup ng munting garden, lunch, para sa mga bata at tauhan.
Ngunit sa halip na magtrabaho ng normal, tila naging palitan ng lambingan at tinginan ng ginagawa nila. Almira, tignan mo nga kung bagay ito sa mesa. Sabay abot nga ni Joaquin ng maliit na paso ng bulaklak. Kailangan pa ba na pahintulot para maglagay ng bulaklak? Natatawang sagot nga ni Almira at tinanggap ang paso. Kahit anong ilagay mo, gaganda pa rin to. Ang tanong, mas gaganda ba kung akong kaharap mo? Bahagyang namilog nga ang mata ni Joaquin. Uy, teka, ako lang dapat ang bolero rito ah. Napairap naman si Almira. Ikaw lang ba ang marunong bumanat? Sa gilid nga ng bakuran na patigil nga ang dalawang hardinera na nagayos ng mga tanim, nagtitigan nga ang dalawa. Sabay takip ng bibig na parang batang kinikilig sa mga nakita. Girl, sila na talaga. Kasalan na yan. Bulong pa nga ng isa, halos hindi mapakali sa kinatatayuan. Kapag yan hindi pa nauwi sa kasalan, ako na mismong maglalakad kay Ma'am Almira sa altar. Sagot pa nga ng kasama, napapaindak pa sa tuwa. Sir Joaquin, Ma'am Almira, may mga bata pong naggalat sa bakuran. May hawak silang mga lobo, tinatali daw po sa mga manok. Sabi na napatigil nga si Joaquin at Almira. Saglit silang nagkatitigan bago kapwa napatawa. Hindi po kami naglalambingan, Mang Ed. Mabilis na tugon nga ni Almira habang pinipigilan ng ngiti na mula ang kanyang mga pisngi. Hindi pa. Pahabol nga na sagot ni Joaquin sabay ngiti, saka kinuha ang baso ng juice at dahan-dahang uminom. Pero baka konting araw pa, hindi na ako magpapapigil. Grabe ka talaga. Balik ni Almira sabay hampas sa braso ni Joaquin gamit ang hawak na dish towel. Napangiti siya pero halatang nabigla sa biro ng lalaki. Napalingon si Lia. Bit-bit ang isang lobo sa kaliwang kamay. Tumigil siya sa pagtakbo at tiningnan ng dalawa na tila may kutob na. Mama, kayo na po ba ni Daddy Joaquin? Tanong nga nito. Nagkatinginan ng mga tauhan. Sabay takip nga sa bibig para hindi mapatili. Wala pang ganun. Sagot naman ni Almira at bahagyang nililingon nga si Joaquin. Pero may ganun na. Mabilis na sagot naman ni Joaquin sabay kindat sa babae. Dahilan para magkrus ang kanilang mga mata. Sumabog ang tawanan at ingay mula sa mga tauhan. Daddy Joaquin, pakasalan mo na po si Mama. May singsing ka na po ba? Sigaw nga ng sextuplets. Napahawak nga sa noo si Almira. Hay naku, pati kayo nakikiasyoso na. Practice lang Mama para ready ka po sa tunay na proposal. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Joaquin mula sa kanyang abogado. Lumayo siya ng kaunti habang tinitignan ng screen ng kanyang cellphone. Sir, kailangan niyong pumunta kaagad sa Manila. May bagong kaso na isinampalaban sa inyo. Napahigpit nga ang hawak ni Joaquin sa telepono. Ang muka'y nagsimulang magbago ng ekspresyon. Ano na naman to? Akala ko ba malinis na lahat? May naglabas nga ng bagong ebidensya. Mukhang galing sa loob mismo ng estate nyo. Anonymous ang nagpadala at may video. Sir, sinasabi ng ebidensyang yan na kayo raw ang nagpatuloy ng operasyon ng ama nyo sa likod ng charity projects nyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Joaquin. Imposible. Walang kahit anong ganun. Pero mukhang malakas ang ebidensya, sir. May CCTV pa. May logs. Saglit ang huminto nga ang abogado. May testigo raw. Testigo? Sino? Nagiba ang boses ng abogado. Isa sa mga tauhan nyo na matagal nang nagtatrabaho sa inyo at mukhang may personal na motibo. Biglang sumulpot nga si Mang Ed sa likuran ni Joaquin. May problema ba, sir? Tanong nito. Bit-bit ang bagong lutong turon. Tinitigan siya ni Joaquin pero hindi agad nakasagot. Pagbalik niya sa veranda ay naroon si Almira. Hawak niya ang isang lumang envelope na kanina lang iniabot sa kanya ng isa sa mga katiwala. May pinibigay sa akin to, galing daw sa dating tauhan mo. Wika nga ni Almira. May mga larawan sa loob, mga transaksyon, mga resibo at may mga bank statements na nakapangalan pa kay Joaquin. At sa ilalim ng lahat ay isang sulat kamay. Kung hindi mo aminin ang totoo, ako ang gagawa ng paraan. Hindi pwedeng malinis ang pangalan ng anak ng demonyo. Natigilan nga si Joaquin.
Maging sa Almira hindi nga makapagsalita. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako agad ng tiwala sa kahit na kanino. Bulong nga ni Joaquin. Sa halip na tumuloy agad sa Maynila, inanyayahan ni Joaquin ang kanyang personal na IT expert at dating hacker na si Yani, isang batang babae na dating kliyente ng foundation niya para i-trace ang pinagmula ng mga dokumento. Nasa loob sila ng study room ng mansion. Nakaupo si Yani sa harap ng laptop at nakasuot ito ng hooded jacket at may candy sa bibig. Tito Joaquin, give me 15 minutes. Wika niya at mabilis nga ang kamay sa keyboard. Nakatayo lang si Joaquin sa gilid habang si Almira ay nasa likod nga niya at pinagmamasdan si Yani sa ginagawa. Teka lang. Sabi nga ni Yani sabay nga tumayo at tinuro ang screen. Ayan na nag-login siya gamit ang lumang admin access code. And guess what? Hindi lang basta access yon. May security cam na nag-record habang pinapadala niya ang files. Biglang lumabas ang video feed. Isang lalaking pamilyar ang nasa video. Suot nito ang uniforme ng mga staff ng mansion. Ngunit malinaw na makikita ang kilos nito. Maingat nitong inilalagay ang mga dokumentong peke sa isang USB, sabay lingon sa paligid na parabang sinisigurado kung may nakakakita. Si Mang Ed. Hindi makapaniwala si Joaquin. Napalunok siya at napailing hindi siya nakapagsalita agad. Imposible. Siya ang una kong tauhan, halos parang tatay ko na yan. Pinagmasdan ni Almira ng mabuti ang screen. Sa katinurang bahagi ng uniforme, ng matanda. Tignan mo yung patch na suot niya. Hindi yan ang disenyo ng patch ngayon, luma na yan. Napakunot ang noon na nga ni Joaquin. Ibig sabihin lumang video? Sabay-sabay ang pagtatype ni Yani sa laptop habang pinoproseso ang file. Oo, manipulated. Pero hindi lang yan, may kasamang audio file na mukhang aksidente na na-record. Hindi niya alam na nakuha ng recorder. Pinindot ni Yani ang play. Tumunog ang mahinang static, saka lumabas nga ang boses. Patawad Don Fausto. Kahit patay ka, itutuloy ko pa rin ang laban natin. Hindi ko hahayaang malinis ang pangalan ng anak mo. Ako nang bahala. Tumintig nga ang balahibo ni Joaquin. Ang tinig ay mula kay Mang Ed na napaupo nga si Joaquin. Loyalista siya kay Papa. Ang taong pinakapinagkatiwalaan niya ay nasa kabilang panig pala. Hindi niya pinadampot si Mang Ed. Pinatawag niya ito sa harap ng staff, ng mga bata at ni Almira. Nanginginig ang kamay ng matanda pero taas no pa ring humarap sa kanila. Alam ko na ang totoo, Mang Ed. Mahinahong sabi nga ni Joaquin at tinitigan nga ito ng diretsyo. Sir, mahina ang tinig nga ni Mang Ed at halos mabasag. Ginawa ko lang to para protektahan ang pangalan ng Don. Malibang ipaglaban ang taong nagligtas sa akin noon? Hindi kaagad sumagot si Joaquin, huminga siya ng malalim. Hindi ko kukwestiyonin ang utang na loob mo. Ako ang anak niya at pinili kong talikuran ng mali. Kung talagang mahal mo siya, dapat sinunod mo ang tama. Lumuhod si Mang Ed habang namumugto ang mga mata. Patawad, sir. Hindi siya pinakulong ni Joaquin. Sa halip, pinaalis niya ito ng tahimik na may kalakip na retirement fund at sulat ng kapatawaran. Isa itong masakit na desisyon pero nararapat. Ilang araw ang lumipas. Nasa loob sila ngayon ng isang private family business planning seminar. Kasama ni Joaquin at Almira ang mga bata na hindi karaniwan para sa edad pero isinama sila ni Joaquin para masanay sa responsibilidad. Anak, behave lang ah. Kahit isang oras lang please. Mahinang pakiusap nga ni Almira habang inaayos ang kwelyo ni Lance. Pero boring po dito, ang daming lolo't lola eh. Reklamo nga ni Lucas habang umiikot-ikot nga sa swivel chair na parang laruan. Bahagyang napailing sa Almira at lumapit nga kay Joaquin. Ito na nga yung sinasabi ko sa iyo, Joe. Kung saan-saan mo dinadala ang mga bata, akala ko kiddie museum to. Hindi naman ako nagsinungaling. Sagot nga ni Joaquin na kangising parang may sekreto. May museum of assets sa 3rd floor. At saka kailangan nilang matutunan na may kinabukasan silang hinahawakan. Bumukas nga ang pinto.
Pumasok si Attorney Valles, ang kanilang family lawyer. May bit-bit nga siyang folder na naka-emboss nga ang pangalan sa bawat bata. Magandang umaga, Mr. Rivera, Ma'am Almira, at syempre sa ating future CEOs. CEO means, tanong nga ni Lexie habang nakataas ang isang kilay. Chips every other day. Sabat nga ni Liam sabay tawa nga ng malakas. Umiling si Joaquin pero natawa na rin. Chief Executive Officer. Kayo yon kapag tapos na kayo ng kolehiyo. Wait, ha? Bakit pa after college pa? Tanong nga ni Laila. Nakapamewang ito na parang hindi kumbinsido. Kasi lahat ng ari-arian ko nakapangalan sa inyo. Pero hindi nyo pwedeng galawin o gamitin yun hanggat hindi kayo graduates, deal? Walang bawian? Tanong nga ni Laila. Walang bawian. Napatingin ang mga bata sa isa't isa. Si Lucas ang unang nagtaas ng kamay. So kailangan po naming pumasok araw-araw. Kaya starting next week may tutor na kayo from Monday to Friday. Sabay ngiti na saad nga ni Joaquin. What? That's unfair! Sabay-sabay na sigaw naman ang anim. Umiling sa Almira habang pinipigilan ng pagtawa. Ikaw rin kasi, Jo. Huwag kang magulat kung bukas may magtatangkang tumakas sa bintana para lang di mag-review. Hayaan mo na at least hindi nila alam na may CCTV din ako sa bahay. Natatawang sagot na nga lamang ni Joaquin. Sa kabilang bahagi ng estate ay abala ang mga tauhan sa paghabol sa mga bata matapos ang seminar. Si Lexie ay nagtago sa wine cellar, si Lance ay nagdrive ng mini golf cart papunta sa kusina. Si Lila ay pinipilit ilagin ang tablet ni Joaquin gamit ang fingerprint scanner habang si Lucas ay kinakausap ang abogado para mag-loan ng 500 piso lang. Nagkatinginan si Almira at Joaquin habang nakaupo sa balcony, hawak ang tig-isang tasa ng kape. Ikaw, kailan mo ba ako pakakasalan? Piro nga ni Almira. Excuse me? Gulat na tanong nga ni Joaquin pero nakangiti siya na parang kinikilig. Dapat ako yung nagtatanong niya na. Napahirap nga si Almira. Well, ang dami mong properties na pinangalan sa anak natin. Wala ka pang pangsingsing para sa nanay nila? Diretsahan na tanong naman ni Almira. Grabe ka. Gusto mo ba talaga ng singsing? Sabay abot nga ni Joaquin ng candy ring na nasa mesa. Nagkatawanan sila pero narinig nila ang sigaw ni Lia. Ma, si Lucas kinulong po si attorney sa cabinet. Joaquin, babysitter ka na ulit. Tawa nga ni Almira at tumakbo nga papunta sa sala. Maagang dumating ang van mula probinsya. Bumungad sa harap ng mansion ng maliit na matandang babae na may hawak na bayong. May suot itong sombrerong abaka at nakasandalyas lang. Palakad-lakad siya habang nagsisigaw sa gate. Tao po! Nasaan ang apo kong si Almira at nasaan ang mga apo ko? Agad na lumabas nga si Almira mula sa loob ng bahay. Lola Lusing, nandito po ako. Nang makita nga siya ng matanda agad itong lumapit at niyakap nga siya ng mahigpit. Naku po, bakit hindi mo ko sinundo sa terminal ha? Akala mo siguro matanda na ako. Wala na akong silbi. Lola naman, sabi ko hintayin mo lang, may susundo sa'yo. Ikaw lakad ng lakad. Natatawang sagot nga ni Almira habang inaakay ang matanda papasok. Pagkapasok nila sa loob, nagsitakbuhan nga palabas ang sextuplets. Lola Lusing! Sabay-sabay nga nasigaw ng anim, sabay yakap nga sa matanda na halos mabuwal. Ay mga pasaway kang apo. Hindi pa ba kayo nag-grade 6? Hindi naman po pwedeng tumalon sa grade 6, Lole. Biglang lumabas nga si Joaquin mula sa veranda. Nakasuot siya ng polo at hawak ang tablet. Mukhang bago pa nga itong nakapag-video call sa mga investors niya. Good morning po, kayo po siguro si Lola Lusing. Bati nga niya sabay lapit nga at magalang nang umiti. Tinignan nga siya ni Lola mula ulo hanggang paa. Ikaw ba yung si Joaquin Rivera? Yung mayaman daw? Yung parang asawa-asawa ng apo ko? Opo ako nga po. Bakit hindi ka pa nagpapakasal? Ano bang pinapalipas mo ha?
Kung sa akin ka nanligaw noon, matagal ka nang may anak ng marami. Nanlaki mga mata ni Joaquin lahat ng mga tauhan sa paligid. Biglang napatigil sa ginagawa, pinipigilang matawa. Nag-uusap pa po kami ni Almira tungkol po doon. Ayoko naman pong... Naputol nga ang kanyang sasabihin. Ano bang pag-uusapan nyo? May 6 na kayong anak. Kung sa baryo yan, kinabukasan kasal ka agad. Lola, wag po kayong sumigaw, may mga bisita tayo. Sigaw na nga lamang ni Almira at namumula na nga siya sa hiya. Ano ngayon kung may bisita? Ang tanda-tandaan nyo na wala pa kayong planong mag-asawa, aba. Ano hinihintay nyo? Napahawak nga sa ulo si Joaquin habang natatawa. Si Almira naman ay hindi malaman kung matutuwa ba o magtatago sa likod ng sofa. Lumapit si Lola Lucing kay Joaquin at tinapik ang dibdib nito. Alam mo iho, wala akong pakialam kung may mansyon ka o kung may tauhan ka pang isang barangay. Basta't mahal mo ang apo ko, wag mo siyang paghintayin pa. Tumingin nga si Joaquin kay Almira nang umiti na nga rin sa wakas. Alam niyo po Lola, hindi ko na nga rin po alam kung anong hinihintay ko. Nagkatinginan nga sila ni Almira at sabay sigaw ng mga bata. Kiss na yan! Hoy, wag sa harap ng matanda. Sigaw nga ni Lola sabay taklob nga ng mata pero nakasilip nga sa pagitan ng daliri. Makulay ang naging kasal nila Joaquin at Almira at sa wakas ay opisyal na nga silang pamilya. Pagkatapos ng kasal dumating nga si Baby Gio ang bunso nilang anak. Thank you Lord, isa na lang talaga. Hindi ko na kaya kung 6 pa ulit. Natatawang wika na nga lamang ni Almira habang buhat nga si Baby Gio. Isa pa nga mahirap na Proud ako sa'yo dahil nakayanan mong palakihin ang 6 mahal. Sabay sabing mahina ni Joaquin. Pero halata ang takot sa mata habang pinapatulog ang baby. Nasa kolehiyo na ang sextuplets. Iba-iba ang kurso na kanilang kinuha. Si Lexie ay kumuha ng arkitektura. Kaso may inamin siya sa pamilya niya nang tumuntong siya ng 2 baitang sa kolehiyo. Mapa, buntis po ako. Ani Lexie habang nakayuko sa mesa ng hapagkainan. Biglang natahimik ang lahat. Pati si Baby Joe na may hawak na kutsarang kahoy ay parang naramdaman ang tensyon at huminto sa pagkalampag. Kailan mo pa nalaman? 2 months ago po. I'm sorry, gusto ko po sanang tapusin muna ang 1 taon bago magsabi. Tumingin si Joaquin kay Lexie. Did he know? Yung boyfriend mo? Opo, he wants to support the baby pero hindi niya ako pipigilan sa pag-aaral. Tumango-tango si Joaquin. Lexie, we're disappointed. Yes, but we won't abandon you. Hindi namin tinuro sa inyo ang takbuhan ng responsibilidad, kaya mo yan. You'll finish school kahit mahuli ka pa. Tumulo nga ang luha ni Lexie. Thank you pa, Ma. I promise I'll do my best. Hindi mo kailangan mag-promise. Basta alagaan mo ang anak mo at alagaan mo rin ang sarili mo. Wika nga ni Almira at lumapit nga sa anak at yumakap rito. Biglang may sumabat nga si Lucas. Lexie, does this mean may pamangkin na kami na halos ka-age ni Gio? Tumawa nga si Lance. Wait lang, ano na tayo nito? Generation gap inside one household? Group project pa more! Sigaw nga ni Laila. Tawanan ng sumunod at unti-unting nawala ang bigat sa hangin. Lumipas ang buwan. Kahit palaging puyat ay nagpursige si Lexie. Isang gabi, habang inaayos ni Joaquin ang mga gamit ng bunsong anak nila, napangiti siya habang pinagmamasdan si Almira na natutulog sa sofa. Si Baby Joe sa tabi nito at si Lexie naman ay naka-headphones, nagre-review habang may buhat na sanggol. Lumapit siya kay Lexie. Proud ako sa'yo. Ngumiti si Lexie. Kahit huli ako sa graduation, kahit late kayo, still made it. At yan ang mahalaga. Sa araw ng formal na pamana, matapos pumirma ng graduation papers, ang mga bata, sabay ring iniabot sa kanila ang dokumento ng kani-kanilang bahagi sa mga negosyo at ari-arian ni Joaquin. Lahat ay masaya sa umpisa, pero hindi nagtagal
ay nagsimulang kumulo ang tensyon sa pagitan ng tatlong lalaki, sina Lance, Lucas, at Liam. Bakit mas malaki ang share ni Lance sa beach resort? Reklamo nga ni Lucas sabay lapag nga ng folder sa mesa. Kasi akong tumutok sa renovations noon for 3 years. Sagot naman ni Lance. Hindi ibig sabihin no na mas marami ka na dapat. Pare-pareho tayong nagtrabaho sa foundation ni Papa. Singit naman ni Liam. Tumayo si Lucas parang, sabi na nga lamang niya, na hindi daw sila pamilya. Lahat tayo may ambag pero bakit parang may paborito? Paborito ako? Ikaw nga ang laging pinupuri ni Papa sa meetings eh. Balik naman ni Lance. Nagkatinginan silang tatlo at nakipagtaasan nga ng pride. Tumaas na ang boses nila dahil sa pakikipagtalo ang mga kapatid nilang babae na sina Lexi, Leah at Laila. Nagsimulang mangamba. Guys, calm down naman. Lahat tayo may kanya-kanyang share. Hindi ba't sapat na yun? Wika nga ni Lexi. Hindi mo kasi alam, Lex. Kasi hindi ka lalaki sa family na to. Galit na sagot ni Lance. Excuse me? Sabay tayo nga ni Lexi. Pagiging lalaki ba ang basehan ngayon? Baka nakakalimutan niyo ako ang unang nakapagsimula ng business sa batch natin. Uminit lalo ang pagtatalo. Si Joaquin ay nasa out-of-town project at hindi agad nakauwi. Naiwan si Almera na mag-isa at pinapanood ang pagkawatak-watak ng 6 na anak na pinaghirapan niyang buuin at palakihin. Kinaumagahan, bigla siyang nawalan ng malay sa kusina habang nagtitimpla ng gatas para kay Baby Joe. Ma! Sigaw ni Lexi at agad lumapit. Sumugod sa ospital ang 6. Nasa hallway sila ng ER. Tahimik lang at halatang natatakot at nag-aalala sa kanilang ina. Nakasalubong nila ang family doctor. May history po ba ng sakit sa puso si Ma? Tanong nga ni Lucas. Wala, pero kailangan niyong malaman. May stress-induced symptoms siya. Delikado to kung mapabayaan. Sagot nga ng doktor. Natigilan ng lahat. Napaupo si Lance habang nanginginig nga ang kamay. Dahil to sa mga away natin. Tayong dahilan. Mahinang bulong ni Liam. Pagpasok nila sa kwarto ni Almira, nakaiga pa rin ito pero gising. Akala ko tapos ng pagsubok natin, akala ko buo na tayo. Ma, sabay-sabay na sabi nga ng 6 sabay lapit sa kama. Hindi ko kailangan ng yaman. Kayo lang talaga pero ganyan kayo. Baka pati buhay ko ayoko nang ipaglaban. Umiyak nga si Lexi. Ma, please, sorry po, hindi na kami mag-aaway. Sorry ma. Sabi na sad nga nila Lucas at Liam. Hindi namin sinasadya. Hindi na mauulit, I swear. Lumapit nga si Lance at hinawakan ng kamay ni Almira. Ibabalik ko na lang yung beach resort kahit hindi ko nahawakan. Ngumiti si Almira pero bakas ang pagod nga rito. Hindi na kailangan. Basta magkaayos kayo paglalaban ko pa to. Kung lalaban rin kayo para sa isa't isa. Nagyakapan ng magkakapatid habang umiiyak. Hindi nila kailanman naisip na ang pinakamatinding away nila ay babangga sa pinakamatibay nilang pundasyon, ang kanilang ina. Sa labas ng kwarto, palihim na ngumiti si Dr. Marquez habang may hawak na papel. Ibang klaseng ina yun. Lakas ng acting, walang heart condition pero grabe magpaluha sa anak. Natawa na nga lamang si Joaquin. Nakararating lang. Sabay sabing, yan ang asawa ko. Muli na namang nagtipo ng pamilya sa loob ng isang coffee shop sa gilid ng lungsod. Hindi ito marangya, ngunit si Almira mismo ang pumili ng lugar. Gusto niyang maging simple ang pagtitipon. Kasama ang kanyang mga anak, ang kanilang mga apo, at si Joaquin na ngayon ay hindi na tinatawag na Joaquin, kundi si Papa Joe ng buong pamilya. Sa loob ng kafe ay may nakapaskil na isang lumang larawan. Ang araw ng graduation ng 6 na magkakapatid na magkahawak ang kamay habang nakatayo sa entablado. Sa tabi nito ay isang bagong larawan. Isang family photo kung saan si Almira ay may hawak ng sanggol na anak ni Lexi. Ma,
Tawag nga ni Lucas pagkatapos umigop ng kape. Bakit nga pala dito mo gustong mag-celebrate ng reunion natin? Ngumiti si Almira at binigay nga ang kanilang dala na tray na puno ng pandesal. Dito rin kasi ako nagtrabaho noon. Cleaner ako rito bago ako naging guro. Sa likod niyan may maliit na stockroom na ginawang pahingahan ko minsan sa gabi kapag wala akong mauwi ang bahay. Tiningnan nila ang maliit na bahagi ng cafe na ngayon ay ginawang reading nook, ang dating silid na tinulugan ni Almira. Si Joaquin ay tahimik lang, ngunit halata sa mga mata ang paghanga. Grabe yun ma, bulong nga ni Lia. Kaya pala ayaw mong bitawan ng pagiging guro kahit sobrang dami ng negosyo ni Papa. At hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Hindi kasi lahat ng yaman kayang palitan ng dignidad ng trabaho. Sagot nga ni Almira, mas masarap sa pakiramdam ang may naabot ka dahil pinaghirapan mo. Biglang sumabat si Laila habang buhat nga ang anak na si Lexi at ang lalaking yan. Sabay turo nga kay Joaquin. Akala ko noon tatanda na lang na janitor pero aba, siya pa pala ang amang tinataguan. Nagtawanan ng lahat. Si Joaquin ay nagkunwaring napahiya. Unfair ah. Kung hindi dahil sa disguise kong yun, hindi ko kayo makikilala. Excuse me? Kung hindi rin kami makulit, hindi ka rin naman sana namin makikilala. Singit naman ni Lance. Or hindi ka sana nahuli ng pulis. Sabay ngiti ni Lexi. Uy, totoo. Naalala mo pa ba yung pa-faint-faint ka kunwari para lang magkaayos kami? Nagulat nga ang iba sa sinabi ni Lia. Fake pala yun? Sigaw ni Liam. Hoy! Hindi fake yun. Sadyang scripted lang. Sabay batok nga ni Almira rito. Nagtawanan silang lahat. Pagkatapos ng kainan ay lumabas sila at dumiretso sa parke sa tapat ng kafe. Nakaupo si Joaquin sa bench kasama si Almira. Tingin mo hindi ba ironic? Tanong ni Joaquin na sa dami ng taon na pagtatago ko ikaw at ang mga anak natin ang nakahanap sa akin. Ngumiti nga si Almira. Hindi yan irony. Ang tawag dyan timing. Ginamit ng Diyos yung pagiging makulit ng mga anak natin para ipagtagpo tayo. Nakangiting saad pa nga ni Almira. Nakahawak si Almira sa braso ni Joaquin habang pinagmamasdan ang mga anak nilang may kanya-kanyang buhay na ngayon, ngunit hindi pa rin nakakalimot kung saan sila nagsimula. Ang mga taong tinutuligsa ng mundo ay may kasaysayang hindi natin batid. Si Joaquin, na kinilala ng lipunan bilang isang kriminal, ay isa palang biktima ng kasalanang hindi niya pinili. Isang taong pinilit lumaban sa sistemang nagkulong sa kanya. At si Almira na isang dating inaapi, na dating walang-wala, dating iniiwasan ay naging ilaw ng tahanan, guro ng bayan, at puso ng pamilya. Ang mga anak nila, bagaman makukulit, ay sumasalamin sa realidad ng buhay. Nagkakamali man, nag-aaway, natututo, pero bumabalik pa rin sa isa't isa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng ari-arian, kundi sa lalim ng pagtanggap, sa tapang ng pagpapatawad, at sa tibay ng isang pamilyang pinanday ng sakripisyo at pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Almira at Joaquin, kasama ang sextuplets nila at ang kanilang isa pang anak. One big family nga. At wala na nga silang mahihiling pa. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda,
Tahan ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar,
Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.